Gaano kalaki ang problema ng heart disease sa Pilipinas? Bakit? Tama ba? Ito'y tinatawag na leading cause of death. Dr. Ana. Opo. Yes, totoong-totoo na po 'yan. Kaya nga po, ito po yung number one leading cause of death ngayon, 'no? So kung susuriin natin yung causes of death nung mga nakaraang taon, 2024, 2025, pareho po ang resulta. It's the ischemic heart disease that is killing most of the Filipinos. Yun po ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng ischemic heart disease, yan na po yung pagbabara ng ugat ng puso, no? So may mga Okay. ugat ho kasi tayo eh. May mga ugat. Tapos doon po namumuo yung mga cholesterol na kinakain natin. Naku po. Yan. Yan. Oo. Yes. Sige. Pag pinag-usapan po yung cholesterol, ano po yon, yung mga taba po ng baboy at Yes. baka po. Opo. Mhm. Pag Naku po. cholesterol talagang Ano yan po pa? yung animal fat. Saturated fat po yun ang Animal tawag fat. doon. Okay. Ano naman po ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po ng heart disease ang isang tao at lalong-lalo na tayong mga Pilipino? Thank you po, Doc Ana. Opo. So marami pong tinatawag tayong cardiovascular risk factors. Yan. So sa cardiovascular risk factors, meron po tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable. Okay? Pag tinawag nating non-modifiable, ito yung hindi na natin pwedeng baguhin. Yan. So katulad ng edad, hindi mo na yan kayang baguhin. Ang pagiging Aray ko po. lalaki, hindi mo rin kayang baguhin yan. Di ba? So yung ating Okay. ethnicity, hindi ho natin pwedeng baguhin. Mhm. Okay? Pero ano yung pwede nating baguhin? Okay? Number one, pwede nating baguhin ang ating timbang. Dahil Yes konting po. bawas sa timbang, mga 5 to 10 millimeters mercury po yung binababa ng blood pressure. Okay? Oh. Hindi madaling sabihin, pero pwedeng gawin. Kaya siya modifiable. Okay. Number two, blood pressure. Yan. Ang blood pressure po ay Pwedeng- matagal na nating problema at sa aking palagay, hindi natin siya nabibigyan ng gaanong pansin. Alam niyo po ba na ang normal BP ngayon ay less than 120 and less than 80 na? Ibinaba na po ito. Ilan po ba ang blood Yes. pressure niyo mga ma'am? Ako po ay 120 over 75. Opo. Doon po Ibinaba na po. naglalaro. Opo. Ano po yan? Ibinaba na. Ibig sabihin, ano na po ako? Okay, Mayroon na very good akong po yan. mataas na? Very good ba Oo. po? Wow, very good, Miss Actually, Jackie. hindi po. Yes po. Normal pa po Ano yan. pong 130 over 80. Anong 130 ibig over sabihin? 80 is a red flag. is red flag na po? Yes, kasi Oo nga doktora, po. noon Medyo, I don't know yung nakaraang mga opo, yes, it's a red nakaraang flag. pong Opo. mga taon, sabi po nila yung parang high normal ay 130 over 90 ba yun? Parang medyo may mga nakaraang mga taon. Parang medyo tinaas na po nila yung high normal. Tapos ano pong ibig sabihin? Paano po nangyayari na natataas po yung Yes. yung parang high normal at ngayon naman po ay bumaba na po sa yun, yung parang yung high normal ay bumaba na po. Paano po ito nangyayari? Kasi may dalawang uri po tayo ng patient eh. Merong mga pasyente na walang comorbids. Pero may mga pasyente po na may comorbids. Halimbawa po, ikaw ang problema mo lang high blood. Wala kang diabetes, wala kang obesity, wala kang baradong ugat sa puso. Ibig sabihin yan, hindi tayo masyadong istrikto sa ganitong populasyon. Pero kapag ikaw ay may additional na risk factors, halimbawa, high blood ka pala, pero meron ka ring diabetes. Opo.
pag meron ho kasing mga high blood na may diabetes. Mhm. Meron ding mga high blood na merong tinatawag na chronic kidney disease. Meron din pong may Mhm. high blood na merong heart failure. So ito po ay hindi simpleng hypertension. Kaya nagbibigay tayo ng kung ano yung kaya na mas mababang blood pressure para sa kanila para malesen natin ang cardiovascular risk. Halimbawa, yung mga emergencies na kailangan dalhin sila sa ospital kasi nag-exacerbate yung kanilang paghangos or magkakaroon tayo ng emergency dialysis kasi biglang tumaas yung blood pressure nila. Yun po. Mm. Naku, Miss Jackie, nakakalungkot yan pag pinapakinggan natin, ha? Okay.